sasakyan dito, paano ko malalaman kung mataas ba yan or pababa ang basag? Dito pa, paano ba? Long ba yan or short ba yan? Daily chart ng Bitcoin, if you're going to notice, gumawa ako, nakakita ako ng symmetrical triangle. Symmetrical triangle is a neutral pattern. So, iniipit niya yung presyo, pataas yung kanyang support, and yung resistance niya, pababa naman. Kaya nakakabuo ka ng symmetrical triangle. So, since it's a neutral pattern, there's a probability na bumasag siya either pataas or pababa. At some point, makikita mo yung price dito sa loob. Maiipit yan at kakawala yan, papalagyan pagka ipit na. Base po dito sa ginawa natin, nasa December 6 to December 7, medyo ipit na yung price. So we're expecting on or before, plus minus, dyan sa date na yan, we'll see a movement ng price ng Bitcoin either to the upside or to the downside. Ngayon, since this is a game of probability, isipin mo, ano ba yung probability na babasag to sa taas or babasag to sa baba? For me, ganito po, no? Pag in-analyze natin siya. So for me, pag tinignan ko siya dito sa lower time frame, titignan ko lang yung support. Nasaan ba to? So, possible po nito sa measured move. Tayo lumilipat. Measured move po, bumasag to sa baba, most likely, ang punta mo, 88-87K. Most likely, pag bumasag sa baba. Pag bumasag naman po yan sa taas, ang measured move natin, most likely, nasa 110. This breaks to the upside, there's a possibility na yung measured move niya, 110 ang pupuntahan. So since, kita natin, di ba? Uptrend. Trend ba siya? Uptrend din ba siya sa H4? Nasa ibabaw yung blue, ng yellow ng tipay. Sa H1 natin, ganun din ba? Uptrend pa rin ba? Sa H1 natin, nagko-consolidate. It's an uptrend. Pero humina yung uptrend niya sa H1. Yun ang obvious, nag-consolidate, tumahi yung blue and yung yellow sa tipay natin. So meaning to say, in your 1 hour time frame, neutral ka. Pero on your higher time frame sa H4, uptrend ka pa rin. Tuloy pa rin yung uptrend mo. Ngayon, how are you going to trade this? Paano ko ito sasakyan dito? Paano ko malalaman kung mataas ba yan or pababa ang basag? Dito pa, paano ba? Long ba yan or short ba yan? So based dun sa ating TIPI system, kung ano yung sinasabi nung higher time frame, yun yung mas bias natin na sundan. So for example, sa 4-hour time frame, alam mo na, puro buy uptrend yan, ay uptrend and puro buy signal ka. You just have to wait for another buy signal na lumabas papunta doon. May lalabas dyan. Most likely somewhere here, bago basagin yan, kailangan mo lang antayin. So magkakaroon ka ngayon ng clue na, posibleng bumasag pataas. So that's based on our TIPI system. So ngayon, dito paano pagka bumasag sa pababa? Siyempre, probable pa rin na bumasag yan sa baba. Pag bumasag po yan sa baba, papasok ngayon dito yung tinuturo natin na trade management, ay risk control. What's your risk control? Your risk control pagka ganitong situation po is a DCA strategy. You know that the price, if this breaks to the downside, can go to 88 based on the measured move, and this was your previous swing low, the 90,000 level. So if this level is touched, there's a possibility na tatalbog yan. Tatalbog po yan at i-retest niya. Okay, let's say nagpumasag dyan ay tatalbog, bisa nag-drop at i-retest niya ulit itong trend line na to. There's a possibility na i-retest niya. So meaning to say, ang next entry mo would probably be here sa 90K and wait for that big bounce para maka-exit ka dito with profit, and yung nandito mo, kung naipit ka man dyan, you exit it at a minimal loss. Pero yung dalawang trade mo na yan will result in a profit. Uli,